Why don't we all stand as we read our verse for today? Amen. Para pagbigay galang po sa salita ng ating Panginoon Diyos. If you have your Bibles, basahin po natin sa Colossians chapter 3, verse 23 hanggang 24. Pero ang aking version ay kinuha ko po siya sa Christian Standard Bible Version kasi mas maganda yung pagka-explain niya rito at mas malinaw. Amen. Ang sinasabi ni Paul sa atin, let's read it together. In verse 23, whatever you do, do it from the heart as something done for the Lord and not for people, knowing that you will receive the reward of an inheritance from the Lord. You serve the Lord Christ. Amen. Palakpakan natin si Lord. Amen. And let's all bow down our heads in prayer and give thanks to our Lord. Hallelujah, Lord. Maraming salamat, Panginoon Diyos, sa salitang ito, Lord, na iyong ni-reveal para sa amin na aming pagugulay-gulayan this morning. I know that, Lord God, special tong araw na ito, Lord, para sa aming mga worker. I pray that, Lord God, they will be blessed, Lord, sa mensahe mo para sa bawat isa sa kanila. Na Lord God, they will take this as a challenge to grow, O Lord God, sa kanilang mga work, Lord, sa kanilang mga workplace also, Lord God, hindi lamang dito sa iglesia, ngunit pati na rin, Lord God, paglabas nila ng iglesia, nadala-dala nila, Panginoon Diyos, ang pagiging mabuting manggagawa ni Kristo sa mundong ito. Kay Lord God, I humble myself to you, O Lord. Wala akong kakayanan, Panginoon. I ask for your knowledge, for your wisdom, and your understanding na, Lord God, maihayag ko na mabuti, Panginoon Diyos, ang iyong mensahe para sa bawat isa na nandito at sa mga nanunood online na, Lord God, hindi yung aking mga kahinaan ang kanilang makikita. Ngunit si Jesus lamang ang magre-reveal sa kanila a fresh revelation of your word, O Lord God. I know, palagi na namin itong naririnig every time na mayroong workers appreciation, but now, I pray that, Lord God, give us a new revelation, O Lord, sa iyong mga salita, because I know that, Lord God, every time we hear your word, meron kang bago, Panginoon, na inihahayag para sa bawat isa sa amin. Kaya, Lord God, I pray also sa mga nanunood online, kung ano may mga disturbance na yan, Lord God, in Jesus' name, we rebuke it, O Lord God. I pray na matatapos nila ang salita na iyong ibababa ngayong umaga, Lord, na walang hindrance sa kanilang internet. Hallelujah. At sa amin din dito, Lord, na nandito sa iglesia, sa on-site, na Lord God, hindi kami antukin, Panginoon, sa pakikinig na yung salita, but open our spiritual eyes, our spiritual minds, so Lord God, na Lord, tatagos yung iyong salita sa aming mga puso ngayong umaga. Kaya Lord God, we thank you, we honor you, we bless you. In Jesus' name, amen. Amen. Let's all be seated. Amen. Praise God. Hallelujah. Ang ganda ng ating salita. Basahin ko uli, baka may mga late tuners. Sa Colossians chapter 3, verse 23 hanggang 24, ang sinasabi sa atin ni Paul dito, whatever you do, do it from the heart as something done for the Lord and not for people, knowing you will receive the reward of an inheritance from the Lord. You serve the Lord Christ. Malinaw. Hindi tayo nagsiserve kay pastor. Amen. Kaya baka sabihin nyo, para na ito lahat kay pastor. No, you serve the Lord Christ. Amen. This is written by Paul giving us instruction to the Christians, before to set our minds on things above and not on earthly things. And he gives us guidance on how we should work as Christians. Paano ba daw tayo magtrabaho bilang mga Kristiyano? And the title of the message this morning, alam nyo na, hindi na natin patatagalin because it is our Workers' Appreciation Day. I call it, basahin natin lahat, work that pleases God. Yan. Ang trabaho daw na nakakalugod sa ating Panginoon. So every day, I know, we are working. Tama ba? Maliban na lang siguro kay Kuya Jan, hindi pa rin na nakakalabas sa kanyang pinasukan. Ipag-pray natin, Kuya Jan, na makakatrabaho ka rin. Amen. But
Eto, si Kuya Jan, he is working dito sa church for the Lord. Amen. Meron tayong mga kanya-kanyang workplace. Si Ate Jem doon sa hospital, si Kuya Jeff, si Kuya Rimel dito sa sa shop ng mga sasakyan. Si Kuya Lem doon sa mga damit, sa merchandising. Amen. At marami pang iba tayong mga ginagalawan. Amen. Ganon din naman sa iglesia ng Panginoon. We need workers to help the ministry. Amen. Kasi kung iasa lahat natin kay pastor, ang paawit, ang pagmamaneho, ang pagluluto, kawawa si pastor. Ang paglinis, kawawa naman si pastor. Kaya dinidivide natin yung ating mga work para lumago ang iglesyang ito. Amen. So now my question to you this morning. Grabe question na kaagad. Kakapasok pa lang. Yan. Question. Are we as worker of this church, are we doing our part to grow this church? Mukhang napalingon si Kuya Lim. Tingnan mo nga yung katabi mo. Ate Jem, tingnan mo nga yung mga katabi mo kung tumutulong ba sila sa paglago ng iglesia. So, reminder sa mga nanunood online, wala tayong binabayaran dito. Amen. We are all volunteers here. Pati si coach, walang bayad to. Lugi pa nga, abonado pa. Amen. Naglalabas pa ng pera kasi hindi talaga kakayanin ng ating tawag dito, marketing. Amen. Negative talaga malaki. Kaya minsan naglalabas talaga ng pera sa bulsa. Pero hindi tayo naniningil kay Lord. Amen. Amen. So, ang tanong, how's your ministry as workers of this church? Are we doing our part to grow this church? Yun yung tinanong ko sa kanino kanina, di ba? The point is, we spent a significant amount of time working. Amen, tama ba? Ang laki ng oras ng ating ginugugol para magtrabaho. Si Ate Jem siguro, sabihin ni Ate Jem, 12 to 12 ako, coach. Taas kilay, no? 12 to 12 ako. Si Kuya Lim siguro 8 hours. Ako, si coach 9 hours. Si Kuya Rimel, ilang oras? Medyo 19 kasi kasali overtime on call. Walang pahinga kasi nakabakasyon si Kuya Jeff. Kaya Kuya Jeff, bumalik ka na. Amen! Now hear me out. This is the significance of the Bible. Ito yung kahalagahan ng Biblia. It teaches us how to work, paano magtrabaho, and the Bible serves as our guide on how we can live or work in such a way that it pleases God. Amen! Ang tanong, nagbabasa tayo ng ating Biblia. Yan lang. Amen. The Scripture teaches us how to work right. Na hindi tayo magiging corrupt na mga worker. Again, today, gaya ng sinasabi ko palagi, 3 things ulit. 3 bagay ulit ang aking ihahayag sa inyo. 3 points na ating tatandaan on how do we work on things, dito man sa simbahan o sa labas ng simbahan, o na nakakalugod sa ating Panginoon. Are we ready, church? Amen. So introduction pa lang pala yun. Time check, 11:25 sa aking relos. I hope matatapos ko ito ng maaga. Number 1, on how we please God from our work as workers. Basahin natin lahat. Work from a right perspective. Amen. Ibig sabihin, magtrabaho tayo na may tamang pananaw. May tama kang goal sa iyong pagtrabaho. Basahin ko ulit sa verse 23. Ang sinasabi sa atin ni Paul, whatever you do, do it from the heart as something done for the Lord and not for people. Amen? Working from the right perspective, it means that you're working as you serving the Lord at hindi sa mga tao. Amen? In the context of the verse that we read, remember who our boss is. Kung si Pinoy, ang sinasabi ni Pinoy, nung buhay pa siya, kayo ang boss ko. Pero tayo, alam natin sino ang ating boss. Let us not forget who we are serving because what you do matters, especially to God. Nagbabase lahat ng ating ginagawa, lalo na ginagawa natin to sa Panginoon. Because
why you do it for is much more important. Kung kanino natin ito ginagawa ay mahalaga. Tandaan natin palagi that we are not doing this to please our pastors. Amen. Kaya maganda yung sinabi ni Kuya Lim, hindi pa ako handa. Amen. Kasi kung pabida lang si Kuya Lim, sabihin na, ako na! Ako nang bahala dyan! Di ba? Ako nang bahala. Pero hindi pabida eh. Kaya medyo nahihiya pa siya. Kaya bigyan natin ng chance. Baka 2 linggong preparasyon ang gusto ni Kuya Lim, tamang-tama. Kabisado niya na yung awit. Wala talagang dahilan yon. Amen. Or hindi din natin to ginagawa sa mga taong nakatingin sa atin. So, alisin natin yung mindset na, gawin ko to. Kasi nanonood yung crush ko eh. Di ba? Parang ganun tayo nung mga single pa tayo. Nung nandun tayo sa Pilipinas, naranasan to ni Ate Jem siguro. I don't know ha. Hindi, example lang. Pero hindi to totoo ha. Sabihin nyo, naku, aawit ako na maganda kasi nanonood yung crush ko. Amen! Tutugtog ako na magaling na drums kasi nanonood yung crush ko. Naranasan ko yun nang medyo bata-bata pa ako. Pero mali pala, no? Kasi minsan, ganun tayo, nakatingin si crush eh, nakatingin ha? Nakatingin si pastor eh, mahirap na. Si Lim, baka naranasan dito nila nung kabataan niya. Ano yung mga moves niya? Hindi ko talaga makuha eh. Yung mga moves na, hindi ko talaga makuha. Amen? No, so hindi pala doon. Kasi kung ganun yung thinking mo, believe me, mapapagod ka kapatid. You will burn out. Kaya maraming mga workers at church ang umaalis. Kasi sabihin nila, hindi ako na-appreciate ni pastor. Grabe ako naghukas ng pinggan 1 buwan. 1 buwan kong kiniskis yung mga takip ng kaldero, yung mga puwet ng kaldero, ang iitim pa naman ng mga uling. Because they forgot who they do it for. When we understand that it is the Lord that we are working for, work becomes more valuable sa atin. Tama ba? Amen? Nalaman mo, ay ginagawa ko ito sa ating Panginoon, hindi ka napapagod. Nandun yung satisfaction, nandun yung value or halaga ng ginagawa mo. When we put God in the equation of work, our work becomes a ministry. Hindi ka nahihirapan, walang burden. Sabi mo, ako na naman ang magpaawit. Mukhang 1 taon ko nang ginagawa to. Wala akong kahalili, Lord. Magpadala ka ng bagong singer. Praise God, may pinadala. Pero hindi ko sinasabi na nagre-reklamo si Ate Jem. Amen? Pag sinama mo si Lord sa lahat ng ginagawa mo, we can treat this as our ministry. When I say ministry, it basically means our service to God. Amen? Ito pong paglilingkod natin sa Panginoon. Now, this service to God, pag sinabi ko ito, is not limited dito sa stage. Gagawin ko to kasi nakikita ako, doon ako palagi, yung center stage na ministry. Amen? Pero kasali din pala doon yung mga behind the scene na mga ministry. Kasali na doon yung kitchen ministry natin. Amen? Kasi kung walang kitchen ministry, ang ganda ng performance natin dito, ang ganda ng pagtutugtog, gutom tayo, pag-uwi, magluluto pa. Amen? Pagod na nga sa pag-aawit, pagod na sa pagtutugtog, wala pang kakainin. So, papurihan din natin yung mga nasa kitchen ministry. Amen? Yung mga nasa transport ministry, yung mga namamalengke, baka sabihin nyo, maliit na bagay, pamamalengke. Uy, mahirap mamalengke kapatid. Bitbitin mo yung pinamalengke, paakyat dito sa bahay. Akala nyo mahirap mamalengke. Amen, kasi pag wala dito, pupunta ka doon sa kabilang tindahan, baka magbabaka sakali ka, nandun sa kabila. At marami pang ministry, Kung medyo malaki talaga itong church, meron tayong children's ministry sana. Kaso wala tayong children dito, isip bata lang meron. Walang isip bata dito. Amen, amen. Lahat tayo mga matured Christians dito. So everything that we are and everything that we do must flow out of our relationship with the Lord. And when we do this, you can see your ministry, hindi lang dito, nadadala mo yan sa work. Doon sa work mo talaga na ginagampanan sa mundong ito, yung
Kung saan ka, sa hospital, sa shop, o sa merchandising ka man, sa food business ka man. Amen. Yung relasyon ng Panginoon ang kailangan talaga. Amen. Kasi kung wala kang relasyon kay Lord, papagod ka. Ayun, pagod na. Kayo na muna dyan. Sunod na muna ako hanggang sa hindi na nga nakabalik. Yun ang sinasabi ko dyan. So, isama natin si Lord sa ating trabaho. Kasi sabi dun sa verse 23, work as serving the Lord, and also sabi din ni Paul, pag nagtrabaho tayo, work from the heart. Yun ang importante sa lahat ng ginagawa natin, work from the heart. Kasi gaya ng sinasabi ko, hindi ko tinataas ang aking bangko, I humble myself. Kung hindi ko to ginagawa, pagod kayo maglinis dito sa ating area. Pagod magligpit ng mga speaker na ito. Pagod magpunas, magkuskus ng mga drums na to, mga gitara na ito, yung mga TV na yan, pakintabin ko yan, mga inuupuan nyo dyan. Pagod kayo magpakintab. Every Wednesday ng gabi and every Friday ng tanghali, pag nakauwi na lahat, kasi nakasapatos ang lahat, ang alikabok pumasok na dito sa bahay, hindi ko sinasabi na tanggalin nyo yung mga sapatos. Amen. Happy si Coach. I'm happy that I am doing this because I know I'm serving the Lord. Amen. Kaya dapat yung mga ibang worker dyan, bumalik na kayo. Hindi na nang tatampo si Coach. Amen. Yung mga nasa kusina, siya na nang malengke, siya pang magluluto doon. Amen. Sigaw naman dyan ng amen. Mukhang galit. Hindi yata tayo narinig. Amen. So, yun ang sinasabi ko, work from the heart. Now, let us look at our heart. What is our motivation? Ano ba yung mga bagay na nagpapa-alive sa atin o nagbibigay sa atin ng anong tawag ng drive, motivation, di ba? Are you trying to please God or are you trying to please men? Are you trying to bring glory to God or to yourself? Tamaan man tayo, pero yun talaga ang totoo. Yun ang tanong ni Lord sa iyo, kapatid. Are you bringing glory to God or to yourself? So parang ganito yan. If the motivation is to please people, gaya ng sinasabi ko kanina, we'll just burn out quickly. Amen? Para kang kandila na namamatay. Kaya nga sinabi diyan, burnout, no? Very self-explanatory. Para kang namamatay na kandila, dahan-dahan mamamatay ka, di ka tatagal sa ministry mo. So you will definitely burn out. So check your heart. Buksan nga natin. Hindi pwedeng buksan, Coach eh. Nasa loob yung puso eh. Pwede pa lang sana titignan. Wala talaga eh. Check your heart. What is your motivation? Amen? So, yun. Ano yung number 1? Work with from the right perspective. Number 2. Hindi natin patatagalin kasi masarap pa naman yung ulam na niluto nyo dyan. Amen? Work from a point of gratitude. Basahin ko ulit, yung pagtrabaho daw ng may pasasalamat. Amen. Paano ba napasok yung pasasalamat? Mamaya, explain natin. Our verse says in verse 23 and 24, whatever you do it from the heart as something done for the Lord and not for people. Amen. Yan yung unang verse, di ba? Yung binasa ko kanina. 24, knowing that you will receive the reward of an inheritance from the Lord. You serve the Lord Christ. Sa time na to, konting background ulit, sa time ni Paul, when he is writing this, yung mga servants, alam natin, wala silang right. Amen? Kung ano may mga karapatan nila, wala. Amen? So, however, kahit na ganun ang kalagayan nila, Paul is reminding them to keep serving from the heart. Whatever you do it from the heart. Yun yung sinasabi ni Paul. As if they are serving the Lord. Yan, ano? As if they are serving the Lord because itong mortal life, it is not where the real reward is. Alalahanan natin mga kapatid, hindi tayo titigil sa mundong ito. This is just temporary. Yung mga ginagawa natin dito, this is just temporary. The real reward will be given pag umalis na tayo sa mundong ito. Amen? Hindi natin makikita dito sa lupa yung ipinangako ng Panginoon. Kung meron man tayong mga nakita, it's just a glimpse
of His glory, of His blessing us. Yun, it's a glimpse. Kasi ito, temporary lang. Kasi kung ibigay niya ang lahat na ito, lahat ng mga tao sabihin, ayaw ko nang umalis sa lupang ito. Tama ba? Amen. For us Christians, when we work for Jesus, there will be a reward that will come from Him. Again, the Bible reminds us to focus on the things above. Yun yung sinabi ko kanina. And not on the daily concerns of this life. Now, where does gratitude come in? Saan ba pumapasok ngayon yung pasasalamat? Amen? Working as serving the Lord makes us what? Acknowledge what Christ has done for us on the cross. Kapag tayo nagtatrabaho na pinaglilingkuran natin ang Panginoon, kasama dito yung pag-alala daw natin sa mga ginawa ni Jesus sa cross. Amen? He has removed all our guilt. Di ba? Yun. Inalis na yung mga kasalanan mo, yung hiya siguro, yung shame, lalo na't kung nasali ka doon sa sex scandal sa video, di ba? Pag nasa video ka, mukhang kahiya-hiya talaga. Amen? Amen? And not because of who we are. Kasi baka sabihin mo, ako pa, ang galing kong magpaawit, ang galing kong mag-drums dyan, ako pa, ang galing kong mag-gitara, ang galing kong magluto, ako pa, ang galing kong magplansa ng damit dito, mag-dicer dyan, ako pa, mag-arrange ng damit. Amen. Wala talagang wrinkle yung mga damit dyan. Pag pupunta kayo doon sa Red Tag, wala talaga. Ang galing kong Amen? Not because we are worthy, not because of who He is, but because He is our Lord, our Master, our Savior, and that alone is one good reason for us to respond in gratitude and obedience to the Word. Yun lang. Na dahil alam mong sino ang nagligtas sa'yo, yun lang. Malaking bagay na magpapasalamat ka. Amen? We acknowledge God's presence in our life. Amen? Yung trabahong may pasasalamat kasi alam natin na niligtas tayo nating Panginoon. He forgives us. Now what happens, ito ngayon, now what happens if we do not cultivate a heart of gratitude? Pag hindi natin nilalagay yung pusong may pasasalamat sa atin, ano ba ang nangyari sa bawat Kristiyano o kasi kahit na hindi Kristiyano, yung taong na makita mo wala talagang pasalamat sa buhay to. Nakakain na nga ng 3 beses isang araw, nagre-reklamo pa rin. Kulang pa rin. Sabi niya mukhang pabalik-balik na lang tong mana kinakain namin araw-araw. Na hindi naman siya nagutuman, hindi siya pumayat. Pero nagre-reklamo siya, pabalik-balik yung kanyang ulam. Ang mangyayari, mga kapatid, without gratitude, we become arrogant and self-centered. Yan yung mahirap dyan . Kapag nawala yung thankfulness, kapag nawala yung gratitude sa ating puso, mag-ingat tayo. Kasi mabilis itong palitan ng pagiging arrogante, ng yabang, at ng self-centered, self-dependence, at napaka-delikado po nun sa bawat Kristiyano. Amen. Yung hindi ka na magpa-practice, hindi ka na mag-aaral ng mga bagong luto, nasabihin mo, galing ko na magbinsahe, bahala na kayo dyan. Kaya ko na to, mekos ko na to. Ngayong Friday o sa Bible study, mekos ko na to. Hindi ko na kailangan mag-aral ng salita ng Diyos. Why? Because at that point, we start believing that we have achieved on our own. Nagawa ko to kasi ako pa. Di ba? Yun talaga ako pa. Pag nawala yung gratitude, isipin natin na lahat ng meron tayo ngayon, it is because of what we have. What we have done. Ako pa, doktor ako, kaya ko to. Mabibili ko ang lahat ng gusto ko. Grabe, no? Sana all. Amen? Sana all. But when we are thankful, we keep our hearts humble. Amen? Si Jesus nga, humble tayo pa kaya. Before the giver of life. Amen? Humble nga yung giver of life, tayo pa kaya. Kaya mahalaga po ang papel ng pusong may pasasalamat.
Amen. So anong sinasabi sa atin sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 18? In everything, ano sabi? Give thanks, for this is God's will for you in Christ Jesus. Amen. When we intend to thank God sa lahat ng mga bagay that He allows to come in our life, we keep the bitterness away. Hindi ka bitter sa kapitbahay mo. Ano sabi mo, hindi naman to Kristiyano, ba't pinagpala? 4 ang kotse, 5 ang gulong ng kanyang kotse. Grabe na, may 5 ba? Wala yata. Wala. Spare, okay, spare, pwede. Amen. Hindi ka bitter kasi we cannot be thankful and bitter at the same time. Nakikita ka ba ng taong grabe yung pasasalamat pero bitter sa kapitbahay niya? Hindi magre-rema. Amen. And it's also hard to say we are thankful yet we cannot, we complain. Amen. Yung sinasabi ko kanina, pabalik-balik na lang tong ulam. Pasalamat nga siya pero grabe po. Ay, wala may lami. Grabe, di ba? Yung mga ganon. Pinakain mo na nga. Sabihin pa, ang sobrang tamis ng macaroni salad na kinain natin. Di ba? Dinalan niya na nga si Sharon Cuneta. Balutin mo ako. Nagre-reklamo pa. Mukhang kulang itong nadala natin, Brad. Para sa mga pusa, kulang pa yata. Di ba? May mga ganon. Pero hindi ko sinasabi, nandito yung isa doon, ha? Wala akong sinasabi. Like the Israelites before, they keep on complaining and complaining. Nauhaw lang ng konti. Complain na naman, hindi nga nainitan sa disyerto. So watch out for the things that come out of your mouth. Mag-ingat tayo as workers. Don't complain. Kasi sabihin mo, grabe si Coach, hindi man lang ako tinapik sa balikat sa paghugas ko ng nakailang hugas na ako rito, mukhang 4 na buwan, hindi man lang ako sinabi, good job bro, kaya mo yan. May 5 kaldero pa rito. Grabe na, grabe. Hindi man lang tinapik sa akin. Ang sarap mo magluto, kuya. Ang galing mo magpaawit ate. Wala man ang ganun si Coach. Grabe. Pero alalahanin natin, we are not serving people. Amen. We are serving the Lord. Amen. Hallelujah. Kaya dapat lumalabas sa ating bibig are words of gratitude at wag yung mga words of bitterness, words of complaints, words of negativity. Amen. Yung nasa kusina, nandyan ka pa ba? Ayun. Nakikinig na siya ngayon kasi kanina mukhang busy talaga yung pagluluto niya. Amen. So, ang sabi sa atin, giving thanks to God keeps our hearts in the right relationship with Him. Yan yung importante mga kapatid. Magpasalamat tayo palagi. Kasi pag ganon, nasa tamang direction ka. Amen. Kapag tayo ay araw-araw sanay magpasalamat sa Panginoon, araw-araw din tayo lumalago sa ating relasyon sa Kanya. It saves us from a lot of negative emotion. Hindi maaga pa lang problema na kaagad ang abang. Paano na kayong kaso ko? Nakakaroon ka ng anxiety, depression. Uuwi na lang kaya ako, tanggapin ko na lang yung maliit na settlement. After 1 year mong hinintay, ngayon ka pa kaya magrereklamo, kapatid. Amen! Laban lang. Amen. So when we work from the heart, work with a heart full of gratitude. Amen. And finally, number 3, panghuli na pala, ang bilis talaga. Work from a place of rest. Magtrabaho sa lugar ng may kapahingahan. In the Bible, God asked the people to periodically take a rest from their labor. Kasi without rest, mapapagod tayo sa ating ministry. Gaya nga ng sinabi ko, 1 taon ako nagpapawid. Wala talagang kapalit. Kaya sabi ni Lord, take a rest. May papadala ko. Yun na. Amen. Amen. Asahan namin yan. Amen. Kasi kung burden ka, nakikita naman ni Lord eh.
Hindi naman insensitive si Lord na, kaya mo yan, ikaw pa. Di ba? Hindi naman ganun si Lord eh. Why? Because when people lack rest, anong sinasabi? They suffer. Tingnan mo ang mukha, Hagardo Versosa, mga brad, mga par. Diba, nakita mo yung isang tao kulang sa tulog kasi 12 to 12 ngayon trabaho niya. Ano makikita mo? Sa mata makikita. Hindi yung mga dumi sa mata, in Jesus' name. Hindi. Ang makikita, ang lalaki na ng eye bags mo. Ang dilat na naman to. Nangingitim na rito. Kulang ka ba sa tulog, Brad? Kulang ka ba? Amen? Tama ba? They suffer. Kung wala tayong pahinga na nako-compromise yung ating emotional health, ang dali mong magalit. Konting kalabit lang. Wag na. Yan na. Nangangamusta lang nga eh. Nangangamusta lang. Kamusta ka na, best friend? Best friend, ganggang ka pa ba? Nangangagat na kagad si best friend. Wag mo akong galawin. Mainit ang ulo ko. Kaya nga tumataas ng hairline ko. Nako, wag mong kamutin. Kahit na walang kati, kinakamot eh. Yan ang sinasabi ko. Nagkakaroon ng emotional health problem. Yung physical bodies, ganun din. Nagkakasakit. Nilalagnat, nauubo. Maging yung spiritual aspect, ito ang mas matindi ng ating buhay. Kung walang rest, alam natin ano ang mangyayari. Lumalamig kay Lord. Amen? Naapektuhan ang ating ministry. At yung ating relationship kay God, nadadamay. Hindi nag-a-attend ng BS. Kasi matutulog na lang. Ay, intindihan mo naman ako, Lord. Hindi nag-attend ng prayer meeting. Bahala ka na dyan, Lord. Kayo-kayo na lang muna doon. At yung ating relation kay God, damay. Kaya tuloy, nagtatampo si Lord. Binibigyan ka ng maraming pasyente bukas. Grabe si Lord, no? Bibigyan ka ng maraming pasyente bukas. Di mas lalong nagiging Hagardo Versosa. Amen! Mukhang mahina na yung amen ko. Yun yung sinasabi ni Lord. Hindi ko sinasabi ito. As workers to eh. Para sa inyo to. Amen. Kaya huwag kayong magalit sa akin. Para sa inyo to. Ito yung gustong sabihin ni Lord eh. So, sabihin mo, bukas na Lord, pagod ako. May next time pa naman. Amen. Tingnan mo yung isang kasama natin dito palagi. Sabi niya, hindi na, ubos ang Bernes. Bahala. Nandiyan ba si Lord? May next Friday pa. Tingnan natin, naubos ang Friday sa kanya. Umuwi na ng Pilipinas. Amen. Naalala niyo siya, wag na natin banggitin niya, mga nanonood. Para yun ang sinasabi ko, wag nating hayaan ang bukas. Kasi ang bukas ay bukas yun. Yung ngayon ay ngayon. Amen? Pero ang maganda dito, remember this, resting in God is not equivalent to doing nothing. Baka sabihin mo, nagpapahinga nga ako, Coach ba't mo ako hinahanap? Oh, grabe no. Ano ang hinahanap? Sabi mo kasi, resting in God eh. Nagpahinga ako, natulog ako. Kaya hindi ako nagchat ng ating BS. Baka magkaroon tayo ng wrong connotation dyan. Kapag tayo ay nagpahinga, hindi ibig sabihin na wala tayong ginagawa. Malinaw, no? Pag tayo nagpapahinga, hindi ibig sabihin na wala tayong ginagawa. Bahala na kayo dyan, ganito, ganyan. When we rest in God, what we actually do is we remain in Him. Yan yung malaga. We remain in Him and put our full trust in Him. Amen? Palakpakan natin si Lord. Woo! Hallelujah. Remain. Malinaw ha? Hindi ko sinasabi na mag-rest ka. Hindi ka magparamdam. Hindi ka magsulat. Hindi ka mag-messenger dyan. Hindi ka mag-ano dyan. Kung ano-ano pa. Sumulat ka naman. Grabe, sumulat talaga. Mukhang old school yan, Coach eh. Amen? We remain in Him and we put our full trust in Him na mga bagay na di na natin kayang gawin. Surrender mo yan kay Lord. Suko mo yan kay Lord. Amen? Na binibigay natin ito lahat sa ating Panginoon. Nasabihin natin, Lord, hindi ko talaga kaya to kung ako lang. I need you. You, no? Amen? When we rest, it's also an affirmation. Nag-a-affirm that of our special relationship with God. Doon napapatunayan na may relasyon ka sa Panginoon because you put your full trust in Him. Amen?
And because rest is a privilege. Yan, malinaw, ano? Na ini-extend ni Lord sa kanyang mga nilikha to give refreshment. Diba? Sabi doon sa Psalm, diba? Like a spring of water. Pag nauuhaw ka, di ka mauuhaw. May kanta doon sa Tagalog eh. Di ako napapagod, di ako nauuhaw. Kasama natin ang Diyos. Grabe! Di ba? Amen! Praise God! It gives refreshment. That's why when we rest, we can also be faithful in our service to God. Alalahanin natin yan. We should be faithful in our service to God. Because working from the Lord, it doesn't mean na yung wala kang tigil na magtrabaho para sa Kanya. Yung parang kalabaw ka na lang, ilaglag mo lahat ng lakas mo para kay Lord. Diba? Naalala natin si Mary at si Martha. Amen. Example, diba? Sabi niya, ba't itong kapatid ko, grabe na magkapagtrabaho, mag-serve lang kay Lord para hindi magutuman si Lord. Nagluto ng pinakamasarap na ulam. Baka hinanda niya pa yung mesa. Ang ganda-ganda ng pampabudol fight nila doon. Diba? Pero ang sinasabi ni Lord, huwag kang magalit. Focus ka kay Lord. Amen. Amen. Again, when we stop working, take our rest in God. Magpahinga ka kay Lord. Spend time with the Lord. We declare our dependence on Him that He is almighty, all-powerful. Na hindi ko kaya to, Lord. Kailangan kita. And that He can make all things new. Amen. Kasi pag nagbaburden ka na sa ministry, wala nang excitement, wala nang galak. Yung niluluto natin pagkain, maalat na. Grabe! Hindi na matamis. Kasi, di ba, yung macaroni dapat matamis, ba't malat to? Mukhang baliktad. Di ba? Di ba, matamis dapat yun. Yung mga fruit salad, matamis, ba't mapait? Wala nang galak sa kanyang ministry. Amen? Hallelujah. When we feel helpless, let us remember, there is the Holy Spirit. Amen? Hingin mo yung banal na Espiritu na it will abide in us. Amen? Equipping us, guiding us para tayo ay makalakad ng may faithfulness sa Kanya. Hingin natin yung the fruit of the Holy Spirit. Kung medyo bitter ka na sa mundong ginagalaw mo, ask mo yung love, patience, higit sa lahat yung joy. Amen. Sabihin mo, grabe siya, may bago na namang iPad. Ako nga, walang pambili ng cellphone. Mga luma na nga to. Lang, darating din yung iPhone 16, huwag kang mag-alala. Malapit na. Sabihin niya, iPad, nauna pa siya sa akin. No? Ako dito, matagal na yung luma ng cellphone ko. Amen. Kaya yung nasa kusina, tiis-tiis lang. Kaya yan. Grabe. Amen. Amen. And that we may be able to serve God with all our heart. Yun ang importante rito Alalahanin natin as worker, yung ating puso. Amen? Because kung nandyan yung puso mo kay Lord, everything will follow. You must know when we work for God, we must be faithful. Yun ang importante with the time, yan talaga, with the time and the task He has given us. Amen? Pag sinabi niya magpaawit ka, paawit ka. Kung hindi mo kaya, pasabi ka kagad para makaredy. O yung mga niluluto sa kusina, malayo pa lang. Tawag nito? Inahanda na. Anong menu next Friday? Hindi pa nga dumarating. Yan. Amen. Amen. Praise God. Palakpakan natin ang bawat isa. Mukhang malungkot na yung mga mukha nyo. Baka sabihin nyo, akala ko ba workers appreciation kami, pararangal. Mukhang parangal na isang katutak ng mga paalaala yun Amen. Hallelujah. That's why let's manage our time and energy wisely. Kailangan ito, but we need God na magkaroon tayo ng space para makagalaw siya sa ating buhay.
Kasi kung walang space si Lord sa iyong buhay, puro na lang ikaw, walang mangyayari. You will not grow. Why? Because we humans, we fall short eh. Tama ba? We fall short of His glory, and when we do God's work in us, anong mangyari? Rest is important. Kailangan mo ng pahinga. Kagaya siguro ni Kuya dyan. Pagod na ako talaga. 1 taon ko na talaga. Pinitiis. 1 taon na nung natapos ng February. January 31 ang 1 taon. Tama ba? Amen. Rest is important because we can only do the things God calls us to do when we take rest. Malinaw. In Jesus Christ. Amen. When we rest, we remember the finished work of Jesus on the cross. And of course, we remember the power of the Holy Spirit. Alalahanin natin yan na iniwan niya itong kanyang banal na espiritu. At hindi lang yun, alalahanan natin yung banal na espiritu, it will not stop working in our life. Because we live by faith and not by sight, di ba? Amen? Yung Holy Spirit nagko-comfort sa'yo, sabi niya, pagod ka na sis. Kailangan mo pahinga. Amen. Hallelujah. And before we close for our conclusion, ito na. Matatapos na talaga tayo. Tamang-tama. Kakain tayo. Amen. Pero bago tayo magkain, before our conclusion, ito yung para madali nating maintindihan yung 3 bagay na sinabi ko kanina. Yung the work that pleases God, it comes with what? The right perspective, and it comes from the heart, not to please people, but to please the living God. Amen? It's a work from a point of gratitude. Ito ay pagtrabaho na may kasamang pasasalamat at pag-amin na kung wala ang Panginoon sa ating buhay, ay hindi sapat ang mga bagay na ito. And lastly, a work that pleases God is a work that comes from a place of rest. So, let's honor God. Let's honor His Word. Magbasa tayo. Kasi doon tayo kumukuha ng kalakasan. And He wants you to rest in Him. So, find your joy, find your strength, and peace in Him. And nobody can give us that rest except Jesus Christ. Why don't we all stand as we close? Amen. Bilang mga worker ng iglesyang ito, kasali si Coach Ritz, alalahanin natin palagi, Lord, tanungin natin pala ang ating sarili, Lord, is my work for you still pleasing? A sweet aroma unto you? Kasi mamaya, nabibitter ka na, pagod ka na. Pero the Lord is telling you, kapatid, if you have that right perspective and you know where your heart is, kung pagod ka na, take rest. Amen. Take rest. Kasi hindi kanya pababayaan eh. Alam naman ni Lord na bilang tayo, it's normal that we burn out. But if we know who we are serving, who our boss is, and His name is Jesus Christ, alam natin, walang kapaguran sa Kanya. For the joy of the Lord is our strength. Amen. Hallelujah. So let's all pray. Hallelujah, Lord. We thank you. We bless you. Thank you, Lord God, sa iyong word. Thank you, Lord God, for this wonderful message for us as workers of this church. I pray that, Lord God, you continue to grow us in our ministry. Na, Lord God, hindi kami maburden, Panginoon, kung ano man yung mga task
task, Lord God, na yung binigay sa amin. Use us mightily, Lord, to expand your kingdom. Lord, help us to give our best to you. Even in hard times and in good times, Lord God, pagod man kami, puyat sa trabaho, Panginoon. But Lord, we know nothing is impossible in you. You alone, O Lord God, is the source of our strength. You alone, O Lord God, is the source of our joy. Kaya Lord God, we pray that Lord, you continue to strengthen us. Strengthen our relationship with you. Strengthen our faith with you, Lord God. And I pray that, Lord God, hindi lang yun. I know that, Lord, we lack workers of this church. We lack musicians, Lord God. We lack transport ministry, Lord God, mga tao. We lack, oh Lord God, yung mga mag-ooperate sa aming multimedia, sa aming laptop, Lord God. Kasi nagra-round robin na lang kami dito, Lord. Lord, I know you are our good Father. Every good gift comes from above. I pray that, Lord God, send more workers, Lord, for this church. And I know that, Lord God, hindi mo hahayaan, Panginoon Diyos, na mamatay ang iglesyang ito. But, Lord God, you will double our numbers, Lord God, and our quality, O Lord God, of worship, of our praise, of our work to you, Lord God, will grow and grow and grow and grow more. Kaya, Lord God, we thank you sa mga workers, O Lord, na nandito, sa mga workers, O Lord God, na nakabakasyon. We don't forget them, O Lord God. Kina Kuya Jeff, kina Kuya Moy, kina Ate Brenda, O Lord God. And Lord, I know marami pang workers, Lord God, ang iyong ipapadala sa iglesia ito. Kaya Lord God, we thank you and I pray that, Lord God, hindi namin ito i-take personally ang iyong mga ibinigay na salita sa amin. But Lord God, this will serve as an encouragement for us to grow, to mature spiritually, O Lord God, to have a strong relationship with you. Kaya Lord God, maraming salamat po ulit, Lord, sa mga workers na ito. We are happy that, Lord God, they are there to serve you, Lord. We bring you back all the glory, the honor, and the praise in the mighty name of Jesus Christ, and all of his saints will say, Amen, amen, amen. Praise God!